Kining mga tsamante! Sira yung damit ko! Kung nung pag binigay sa akin ito, di sana hindi ka na nasaktan. Nakikiusap ako sa'yo, anak. Huwag mo nang gawin ang sumali sa operasyon. Ito yung logbook. Dito nakalagay ang lahat ng mga transaksyon natin. Pag-aralan mo. Gusto mo ba akong agawan ng trabaho? Gusto ko lang makatulong, Juno. Teritoryo ko to. At hindi ko isusukong matagal lang sa akin. Darating na ang apo ko galing Europe. Gusto ko siyang bigyan ng isang malaki at engrandeng pagsalubong. Dumating ng hinihintay nating pagkakataon para pabagsakin si Evita Perantes. Kinagagalak ko ipakilala sa inyo ang aking pinakamamahal na apo, si Binibining Via Fausto. Sorry, ang akala ko kasi magkapareho kayo nitong si Derek. Hindi kami magkaparehas ni Derek. Hindi kami magkaparehas sa maraming bagay. Mukhang magiging successful ang ating pag-window shopping dito. Mukhang maraming potential victims. Ganitong oras pa talaga dapat uminom ng gamot sa Judy? Oo, para maging mahimbing ang tulong niya. Enrique, gusto kong ipakilala sa iyo ang aking apo, si Via, Vice Governor. Good evening. Of course. Kilala mo naman si Cesar Pisicho. Vice Governor. This is Juno San Juan. And, of course, Django San Juan. And, of course, Derek Perantes, anak ni... Evita Perantes. Sino ba naman ang hindi nakakilala sa pamilya Perantes? Dinamay mo pa ibang tao sa kahayupan mo, Pablo. Tabla-tabla lang tayo. At hindi pa tapos ang paniningil ko sa'yo, Derek Perantes. Alam niyo ba, binilan ako ng set of the largest South Sea pearls na. Anniversary kasi namin eh. Wow! Ang sweet naman ni kumpadre, Ken. Suit ko nga, oh. Uy! Ang ganda, ha? Do I know you? You're Greta, right? And then your husband is Anton, tama? Yes. I'm sorry, hindi kita makilala. Ano ka ba? Kung alam mo lang, proud na proud sa'yo si Anton. Talaga? Pwede ka bang makita yung pearl ring na binigay ni Anton? Sure. Wow! South Sea pearl nga ito. Mukhang nagkakasarapan ng party. Magpakasaya na sila habang may oras pa. Mukhang malalim ang iniisip mo, Derek. Gov, ano yung alam niyo tungkol dun sa kasama ni Vice Gov? Marami akong alam tungkol sa kanya. Pero mas mabuti pang huwag natin pag-usapan sa okasyon na tulad nito. Derek, may problema ba? Iniistorbo ko ba ni Pablo, Derek? Pinapatulan mo yun? Eh parehas kayo may tama sa ulo. Juno, pwede ba? Sabi niya sa akin, hindi niya raw ako titigilan. Ginusto mo tong pasukin. Pues masanay ka na.
Dikit na dikit kay Enrique yung Pablo na yan, ha? Namataan ko na siya kanina. Sigurado kong magaganap ang plano sa loob ng anumang sandali. Malalagasan na ng kakampi si Evita Peraltes. Hindi ka kasi tumitingin sa dinadaanan mo eh. I'm sorry. I have to go. Excuse me. Siko, paparilan! Stop the ball! Stop the ball! Lolo, are you okay? Okay. Dok? Pinigtas mo ang buhay ng lolo ko. Maraming salamat. Ano nga pala ang pangalan mo? Alfred. Alfred De Leon. Alfred, maraming salamat. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ang lolo ko. Wala yun. Anong wala yun? Napakalaking bagay kaya anong ginawa mo. Alam mo, miss, Via Fausto. Just call me Via, please. Via, siguro nasa tamang oras lang ako sa tamang pagkakataon. Alam mo, walang katumbas. Nahalaga ang buhay ng lolo ko, pero Alfred, ang gusto ko sana, please, tanggapin mo sana to. Bilang pasasalamat namin sa ginawa mo. Miss, I'm sorry. Pero hindi ko matatanggap yan. I'm sorry. Lagyan nyo ng police line up ang paligid! I-search nyo ang perimeter area! Kailangan nyo makita ang tarantadong gumawa nito, ha? Go! Nagdapusan din ko ng balon tumama kay Pisicho. Sir, excuse me po. Ano po nangyari, sir? Okay ka lang ba, Juno? Hindi ba, Derek? Huwag kang umarting parang may pakialam ka sa akin. Bakit masama ba magtanong? Gusto ko nang umalis. Halika na. Umuwi na tayo. Ang bilis nga ng pangyayari. Hindi ko alam na nakarating na agad ako kay Gobernador. Inisip ko na lang. Si Alfred yan, asawa ko yan ah. Paano na lang pag mawalan tayo ng magaling na pinuno? Paano na lang ang taong bayan natin? Asawa ko na sa TV? Aling Tasing! Asawa ko na sa TV, si Alfred! This guy deserves a reward. I insisted, pero hindi niya tinanggap. Oh? Bakit daw? I don't know. Ang sabi lang niya sa akin, masaya na raw siya nang nakatulong siya. Wow. Oo nga pala. We haven't been introduced. Ako si Dolly. Dolly de la Cruz, personal secretary ni Go. Nice to meet you. Same here. Ma'am, may phone call po kayo, mother niyo. Tignan mo nga naman, ang bilis ng balita, no? Malaman nakarating na kay Madam. Sigurado ako nangihinayang yun dahil hindi natuloy ang assassination. Excuse me? Pardon my banter. Sa tagal ko kasing tatrabaho sa lolo mo, medyo parang pareho na kami ng takbo ng pag-iisip. Forgive me for thinking aloud. Your mom is waiting on the other line. Let's go.
Pinaghintay ko. Ma'am Evita, dinalan ko po kayo ng mainit na tsa. Salamat, Melvin. May balita na po ba sa kila Derek? Katatawag lang ni Django. Sabi, ligtas na raw ang mga bata. Ma'am, gusto niyo bang samahan ko muna kayo dito? I'll be fine. Salamat, Melvin. Sige po. Melvin, Ma'am? salamat sa pagpunta mo rito, ha. Wala po yun, ma'am. Sige po. Sira ba talagang ulo mo, ha? Bakit tinanggihan mo yung binibigay sa'yo ng anak ni Governor? Tamo tong gamit to. Anong nakakatawa, ha? Hoy, Alfred, huwag mo sabihin sa akin na may natitira pang kabutihan dyan sa mga ugat mo, ha? Kaya hindi mo tinanggap yung reward. Baka nga. Tignan mo naman, no? Bilib na bilib sila sa akin. Eh, loko-loko ka pala talaga eh! Pera na yun, Alfred! Pera na! Tinanggihan mo pa! Beb, relax. Buhay ang tinaya ko sa kay Gob. Malaki ang halaga na kailangan ko. Anong ibig mong sabihin? Just wait and see. Tyron, Nagawa mo dito? akala ko ba kasama mo sila Derek sa party? At anong ginagawa mo sa harapan ng kwarto ni Julie? Anong pakialam mo? Ano ka lang ng katulong dito, di ba? Bakit mo pinapakialam ang mga ginagawa ng amo mo? Pasensya na. Tataka lang ako dahil hindi ko narinig ang pagpasok ng kotse ninyo. Sana napagbuksan ko kayo ng gate. Sir. Namumuro ka na sa akin, ha? Sa pa, makakatikim ka na. Oh my gosh! Worried ako kanina nung napanood ko sa balita. Are you okay? Ayos lang po ako. Mabuti naman kung ganon. Derek! Wala ka. You had me so worried. Okay lang ako, ma'am. Si Juno lang yung puntahan niyo. Siya yung tama. I was so worried talaga. Buti naman okay na. You're fine, ha? Akala ko po, masama pa rin ang loob niyo sa akin dahil sa pagtitraining ko. Hindi, anak. Mas nangingibabaw ang kaligayahan ko na makita kong walang nangyaring masama sa inyo. I was so worried kanina. Nervous na nervous ako. Akala ko baka ikaw naman ang pinuntirya nila. Kaya nga po, pinaghahandaan ko sila eh. Dahil parati silang nandyan. Parati silang nakabang. Parang kidlat na pwedeng tumama kahit anumang oras. Pero hindi na nila ako matatamaan ngayon. Dahil pag tumira sila, lalaban na ako. Kasi pagdating niya, pagpasok niya, Alfred! Oh, Alfred, nakita ka namin sa TV. Ang husay-husay mo talaga, Diyos ko. Ang galing-galing mo talaga, Alfred. Bagay na bagay pala sa'yo talaga ang suot mo. Ang gwapo-gwapo mo talaga. Ano ba, alam mo, napapatanga sila? Walang galang ho, ha? Medyo gabi na ho, eh. Gusto na magpahinga mag-asawa. Ah, ganun ba? O, alin na kayo, alin na kayo. Alin na kayo. Hindi naman pala tayo welcome dito. Halika na. Salve, alis na kami, ha? Sige. Halika na. Ingat po kayo. Kala ko okay lang. Ipapasok mo pa ba yung sasakyan? Hindi na. Ano yun? Ha? Matag-imbita ka ng mga kapitbahay. Alfred, wag ka nang magalit, oh. Kasi gusto ko lang sanang ipagdiwang natin yung ginawa mong kabayanihan. Alam mo, sobrang pinagmamalaki kita. Ako, tinanong mo kung gusto ko ng selebrasyon.
Hindi ko nga kilala yung mga kapitbahay natin eh. Eh, mali mo kung malilikot yung mga kamay niyan. Hindi, mababait sila. Lalo na si Aling Tasing. Alam mo, gusto ka lang nila makilalang lubos. Kaaksaya ka lang ng pera. Pinagmamalaki. Mayabang ka. Hindi totoo yun. Ano hindi totoo? Susunod, hindi na kita pahahawakin ng pera. Peste ka. Juno? Hindi ka pa nagpapahinga? Hindi ako makatulog. Ano bang iniisip mo? Hindi na ako mamatay ngayong gabi. Kung medyo napatras ako sa pagkakatayo ko, malamang nadali ako dun. Pero ang mahalaga, buhay ka. Ano ba nakakatawa sa sinabi ko? Kahit naman mapuruhan ako eh. Hindi niyo makapansin ng mama. Dahil mas uunahin yung tignan kung okay ang anak-anakan yung si Derek. Alam mo, kanina lang ako ulit nakaramdam ng takot. Alam mo kung bakit? Akala ko mamamatay na ako. Mamamatay ako nang wala si Tito Tyrone. Yung kaisa-isang taong laging nagtatanggol sa akin. Ang andun ikaw. Minsan hindi ko naramdaman na ama ko. Juno, aminin ko. Lagi akong wala sa tabi mo. At sa dami ng responsibilidad ko. Pero huwag mo lang sanang isipin na baliwala ka sa akin. Kapag may nangyaring masama sa'yo, malulungkot ako. Hindi ko kaya mawala ka. Ikaw lang ang kaisa-isa kong anak. At mahalaga ka sa akin. Madaling sabihin yan. Pero mahirap paniwalaan eh. Patunayan mo. Parang magkaiba tayo ng dahilan ng pag-inom, ah. Ako nasa mood mag-celebrate. Ikaw parang Biyernes Santo yung mukha mo. Buong buhay ko, wala akong ginawa kundi protektahan ang mga Priantes. Pati ang mga negosyo nila. Naging tapat akong kanang kamay ni Emilio. Nang mamatay si Emilio, nagpatuloy ang katapatan ko kay Evita. Pero anong sukli sa lahat ng mga sakripisyo ko? Ang pangilagan ng babaeng mahal ko at kamuhian ang sarili kong anak. Baka kasi sinisiksik ang sarili mo kay Evita. Hindi ka nga niya mahal. Alam mo, kung anong tingin niya sa'yo, ganun din ang tingin niya kay Juno. Tauhan, utusan. Mula nang mawala si Emilio, ako naging takbuhan niya. Oo, pati kung kailangan niya ng katabi sa kama. Huwag mong insultuhin si Evita! Relax ka lang! Alam mo bakit masama loob sa'yo ng anak mo? Kasi parati mong kinikilingan niya si Derek para lang mapalapit ka kay Evita. Hindi totoo yan. Mahal ko ang anak ko. Ganun trato mo sa kanya. Kaya kong maging napakaraming bagay para protektahan ang mga Perantes. Pero hindi ko alam kung paano maging ama sa aking anak. Hindi tulad mo. Nasasakyan mo lahat ng gusto ni Juno. Malapit kayo sa isa't isa. Pero hindi akong tatay niya. Alam mo, sira ulo anak mo. Pero hindi pa siya sumusuko sa'yo. Ang tanong, kailan mo naman sisimulang siya protektahan mo? Kailan mo ipaparamdam sa kanya na wala siyang kahati? Kay Derek, kay Evita, o sa negosyo?
Sana magawa mo yun bago mahuli ang lahat. Siya nga pala, Cesar. Kamusta pala yung braso mo? Sinaswerte ng konti ko. Tapos lang. Okay naman. Good. Ito pala, ha? Gusto ko sanang gumawa ka ng masusing investigasyon doon sa taong nagligtas sa akin. Yes, okay? At huwag niyo ipapaalam ito kay Via. Okay? Thank you so much for coming over. Salamat. Really appreciate it. Thank you. Okay. See ya. Thank you. Let's go. Good morning, Miss Via. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Lola. Good morning, Via. Good morning, ma'am. Good morning. How are you? Please sit down. Dolly tells me here na ayaw daw tanggapin nung nagligtas sa akin yung in-offer mong reward. Opo, Lola. Okay, then offer him something else. I'm sure there's something he wants. Lolo, kasi nakaalis siya kaagad kagabi. Ba't hindi mo siya pinigilan? I even haven't thanked him personally. I'm so sorry. Kausap ko kasi si Mami sa phone. Ayan naman kasi Alam mo, I appointed you chief of my staff. I want you to be on top of the crisis. Inuuna mo pa yung mama mo. Bakit? Nasaan ba siya ngayon? Concern lang naman siya sa condition mo. I don't care about her concern. Tatandaan mo, Via, ha? While you're staying in my house, ayoko makarinig ng anuman tungkol sa mama mo. Is that clear? Yes, Lolo. Good. Ngayon, kunin mo ang address ng naligtas sa akin sa mga pulis. At kung ayaw niyang tanggapin ang pera, offer him a position in my staff. Yes, Lolo. Ang aga mo yatang natapos ng gardening, anak. Sipag talaga ang binata po. Siyempre, alam kong gustong-gusto ni Mama Vita ang garden niya, kaya talagang inaalagaan ko. Doon man lang, kailangan kong suklian ng kabaitin na binibigay niya sa akin. Alam mo, lalong matutuwa sa'yo yun. O, tela, saluhan mo ko. Oo nga, anak. Kumain ka na. Hindi, sige ho. Kayo na lang. Ganon? Nay, kanino ho ba yung inanda mo niyan? Para kay Julie. Kailangan niya uminom ng gamot, anak. Masama ang pakiramdam Nandun nga sa veranda Iyak ng iyak. Sige ho, ako na lang ho magdadala niyan. Ikaw na lang? Dadaling ko para sa kanya. O, sige. Okay. Sige po. Tao po? Tao po? Po? Hi, dito ba nakatira si Alfred? Mag-juice po muna kayo. Thank you. Matagal na po ba kayong kaibigan ni Alfred? Hindi naman. Matagal pa kaya siya? Hindi. Naliligo lang yun, pero parating na yun. Ang ganda-ganda niyo naman. Thank you. Matagal ka na bang naninilbihan dito? Salve, yung... Miss Via. Naku, paglabas mo na si Miss Via ng ng merienda. Alfred, wala tayong pagkain. Magluto ka. Alfred, walang laman yung ref. Basta doon ka na lang muna sa kusina, ha? Alfred, okay lang. Huwag na kayong mag-abala. Naku, Miss Via, paano yun nalaman yung address ko rito? Sinurpresa niyo naman ako. Ikaw naman, Via na lang ang itawag mo sa akin. At saka, yung address mo, nakuha ko dun sa pulis na pinagbigyan mo ng statement kagabi. Miss Via. Via na lang pala. Anong sadya niyo dito? Ba't kayo pumunta? Sabihin mo mang makulit ako, pero hindi kasi mapanatag ang loob ko hanggat hindi mo tinatanggap yung reward sa pagligtas mo sa lolo ko. Ay, sabihin niyo na rin yung makulit din ako. Pero hindi ko talaga matatanggap yun. I was actually expecting you to say that, so... Ganito na lang siguro. Hindi na lang pera, pero... Sana, Alfred, tanggapin mo naman yung posisyon na iaalok ko sa'yo sa governor's office. Ano ibig niyo sabihin? Well, I
I found out na meron kang degree sa engineering, eh tama-tama, ngayon yun ang kailangan namin. Kaya iaalok ko sana sa'yo na maging consultant ng public works and infrastructure. Talaga? So it's a yes? Bay, oo naman. Maraming salamat. You're welcome. Ayoko matulog. Nanaginip ka na naman ba kagabi? Panaginip ko yung demonyo. Hinalakan na kita, di ba? Pero tigas ang ulo mo! Tataas natin ng 5% ang lagay sa intelihensya. Walang ganyang kautosan ng galing kay Madam Evita. Dahil alam ko, ibubusan mo lang yung 5% ang hinihingi mo. Anong gulo to? Bosin yung anak niya. Humihingi ng 5% dagdag mula sa intelihensya. 5%? Ang anak mo, hindi mo ba kakamustahin? Bakit may nangyari ba kay Derek? Ang tinutukoy ko si Juno. Ano ba talaga kami ni Juno sa buhay mo? Gusto mo umiikot ang buhay ko sa'yo, pero hindi mo maamin na mahal mo ko. Baka nga tama sina Mama at Papa. Nanamay ka lang kay Derek. Nag-meeting ako ngayon sa investors. Napaka-importante. Nung kailangan ko na agad mapuntahan, hindi ako pwedeng malate. Kung gusto mo, hahatid na lang kita. Thank you so much, Alfred. Alam mo, lifesaver ka talaga. Ayoko naman nung masyado itaas yung sarili ko dahil may nagawa akong kabayanihan. Kayo rin ang malagay sa sitwasyon ko. Ililigtas nyo rin ang mahal nating pinunot. Babae ang magiging boss na yung asawa mo? Hindi po man bababae si Alfred ko. Paano ka naman nakakasiguro? Kung sana bukas may babalik ko lang ang dati nating pag-ibig, ang init ng pananabik. Di sana ganito nang hihinayang sa'yo. Kung sana bukas mabawi ko ang lahat na dapat nasa akin lang, di na muling mag-aasam. Sana'y makamtan kung sana bukas. Dati